God. Oh, hallelujah. Sige po, manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Patuloy natin papurihan ng kanyang dakilang pangalan sa umagang ito, oh God. Oh, hallelujah. Kawan Church, purihin natin ang ating dakilang Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila ka, O God. Tapat ka, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Di ka nagkulang. Sapat ka, Panginoon, kailan pa man, Panginoon. Aming Diyos, sa umagang ito ay patuloy, O Diyos, na kami ay lumalapit. Nagpapakabawa, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Nagpapalinis, Panginoon, sa aming mga karumihan. Anuman mga bigatin, problema, pagsubok ang aming mga kinakaharap, Panginoon. Anumang sitwasyon ng buhay na mayroon kami, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, patuloy naming sinusuko sa iyo. Walang imposible sa iyo, aming Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailan pa man. Hayaan mo, Panginoon, na ibabalik namin, Panginoon, ang aming taos-pusong pagsamba sa iyo at sa iyo lamang, aming Panginoong Hesus. Salamat po, O Diyos. Samahan kami ng iyong banal na itong Espiritu. Ipaunawa at patuloy, Panginoon, na mangusap, O Diyos, sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Katagpuin, Panginoon, ng aming Espiritu ang iyong banal na presensya, O God. Salamat po, dakilang Diyos, at patuloy, Panginoon, na sasamahan kami ng iyong Santong Espiritu sa umagang ito, O God. Salamat po, O Diyos. Amen. Sige po, patuloy po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Isa pong magpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po ulit sa gawain po ng pagsamba sa umagang ito. Hayaan po natin na maranasan po natin ang banal na presensya sa umagang ito sa ating pagsamba. Sino po ba ang nakapaglaban na? Hayaan po natin sa umagang itong banlawan tayo ng ang Santong Espiritu ng Panginoon. Amin po ba? So tunay nga po na napakasarap pagpuri sa ating banal. Walang kalagyang kagalakan sa ating mga puso. Kung talaga po tayo ay tunay na sumasamba at kumikilala sa ating Panginoon bilang Diyos ng ating mga buhay. Hayaan mo po sa umaga ito ay dalhin tayo sa ng presensya ng Panginoon sa ating pag-uusapan. Ito po ay halos linggo-linggo nating ginagawa o ating pong ginaganap. Ngunit ano ba ang talagang diwa ng tunay na pagsamba? Ngayon po ang ating pag-usapan po ay yung isinulat po ni Apostol Juan
sa kanyang aklat sa John chapter 4 verse 23 hanggang 24. Sige po, akin pong babasahin. Ito po ang kanyang nakasaad. But the time is coming when the true worshiper will worship in the Father and the Spirit and truth. In fact, the time is now here. And these are the kind of people the Father wants to be His worshipers. God is Spirit, so the people who worship Him must be worshipped in the Spirit and the truth. Ang tanong po ba, tayo ba ay tunay na ma-worshiper ng Panginoon? Sabi po doon na ang worshiper po pala, ito yung is a person who give respect. Nagbibigay ng respeto, paggalang, love, obedience, and wholeheartedly devotion usually toward God, Titi. Ang isa pa lang mananamba, ito nagbibigay ng pag-ibig, respeto, pagsunod, at buong pusong debosyon sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. Ano ba ang pagka-Diyos ng Panginoon? Alam po natin na ang Diyos ay siya po ay eternal. Siya po ay makapangyarihan. Siya po ang nakakaalam ng lahat. Banal, mapagmahal, at higit sa lahat, hindi magbabago kailan paman. So sa ngayon po, marami pong tao, maaring isa na po ako doon na nagsasabing, ako ay sumasamba sa Diyos. May mga tao na sumasayaw, umaawit, nagdidebosyon, minsan nagpapasting pa nga. Ang tanong, ito ba ay ang tunay na pagsamba? Hindi lahat ng worship ay accepted kay Lord. Ito po ay isang halimbawa sa aklat ng Henesis. Kung nasaan po yung magkapatid na Cain at si Abel ay nag-alay ng kanghandog sa Panginoon. Ang handog po ni Cain ay hindi po tinanggap ng Panginoon, ngunit yung kay Abel ay tinanggap naman ng Panginoon. Ano po bang dahilan? Pareho po sila naghandog. Pareho po sila nag-effort. Pareho silang nagpagod. Dito po ay nilarawan na hindi lang basta offering yung tinitingnan ng Diyos, kundi ang kondisyon ng ating mga puso o ng bawat pusong lumalapit, sumasamba, dumudulog sa ating Panginoon. Dito po sa chapter 4 ng aklat ni Juan, ay ito po yung kwento o yung enkwentro ng ating Panginoong Hesus at ng babaeng Samaritana.
Alam po natin at hindi po bago na sa atin yung mga kwentong ito. Ngunit patuloy po nating balikan upang maunawaan natin kung ano ba ang nais sabihin o iparating sa atin ng Panginoon. So ang kwentong ito ay yung pag-uusap ng ating Panginoong Hesus at ng Samaritana. Bagamat po noon ang Samaritana po o Samaritano o Samaritan at ang mga Hudyo po ay talagang hindi po okay yung kanilang relasyon. May konflikt po ang kanilang relasyon dahil sa ilang mga kadahilanan. Una na po doon yung kanilang paniniwala kung saan dapat sumamba. Isa ngayon po, mag-isa kayo, minsan nausap ba rin to, lalo na po sa Pilipinas. Ay dapat dito kayo sa amin kasi dito totoong may kaligtasan. Dapat doon tayo sa malaki kasi mas masaya. Dito po sa tagpong ito kasi ang paniniwala ng Hudyo, kailangan doon tayo sa templo, doon tayo sa Jerusalem. Ngunit sabi naman ng babae sa Samaritan, hindi po. Ito po kasi yung aming minarapang kawalian, nag-aaling pa sa aming ninuno, na dapat doon tayo sa bundok. Kaya sabi nagtanong yung Samaritana, saan ba at alin bang lugar kami dapat sumamba? So dito po sa verse 23, doon po ibinaling at inilipat yung focus ng Panginoon. Ang kanilang usapan. Sabi doon, hindi na tungkol sa lugar, bundok o templo, kundi tungkol sa ori ng puso at relasyon sa Diyos, kung ano at sino ang tunay na sumasamba. Ipinakita niya darating ang panahon na kung saan ang sasabay hindi na limitado lamang sa laki, sa ganda, o representable o yung isang lugar, kundi mismo depende sa taong lumalapit, sumasamba sa ating Panginoon. So ngayon po ang tanong, anong ori ka bang mananamba? Ikaw pa ba yung tao na naniwala na dapat dito kami sa magandang lugar? O dapat dito kami sa komportable kami, malamig? At dapat marami tayo. So ang tema po ng ating pag-usapan ngayon, the kind of worshipers God desire. Ano ba ang ninais ng Diyos sa bawat lumalapit na nanampalataya sa Kanya? Napakarami pong ori na mananamba sa ating Panginoon. Kung isa-isay po natin ito, napakarami. Hayaan niyo po na pag-usapan po natin yung mga ilan lamang sa mga worshiper na ito na naway mapulutan natin ng aral at may apply po natin sa ating mga buhay. Una po ay yung idol worshiper. Idol. Sabi doon sa
Meaning niya, idol worshiper is a person who worship in a lazy, tamad, careless, or passive way, someone who may go through act worship outwardly but without or heartily devotion, obedience, or sincere love for God. Ito pala yung tao na walang pakialam. Bahala ka rito o bahala ka dyan. Bahala ako dito. Kanya-kanya tayo. Buhay mo yan. Ito yung klase na tao na napakitang gilas lamang. Ito yung klase ng tao na sumasamba pero wala sa focus. Sabi nga nila, pandagdag bilang sa kongregasyon. Siya masakit aminin pero may katotohanan, di po ba? So paano po natin makikita o makikilala yung isa po pala ako doon sa tamad na mananamba. Makikilala po pala natin ito dahil ang isang tamad na mananamba ay hanggang salita lamang. Lip service. Magaling magsalita. Pero hanggang salita lang siya. Yung application sa kanyang buhay, wala. Maraming ganyan. Karamihan, graduate pa nga ng mga Bible school. May mga certificate. Pero pagdating sa application, ang salita ng Panginoon, wala po. Ang tawag doon ay Kristiyano sangoso, hindi po sa puso. Minsan masakit pakinggan, no? Na ilang taong ka na nananamba pero hanggang salita ka lang. Sabi doon sa Isaiah chapter 19, 29, 13, sapagkat ang bayan ito ay lumalapit sa akin at pinaparangalan ako sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso't malayo sa akin. Ganun po ang bayang Israel dati. Kilala nila ang Panginoon sa salita, pinaparangalan nila sa salita, pero yung kanilang puso malayo sa kanilang buhay. Parang tayo, nag-worship, nagtatas ng kamay, pero hindi pala totoong puso. Distracted. Ang daming iniisip, nasa loob ng church, pero wala po palang focus sa pagsasamba. Sa trabaho po, anong bang ori ng trabaho, kailangan ng focus. Sa amin po sa kusina, kailangan laging yung nakapokus ka kasi minsan magkamali ka, masusunog ang luto mo o maaaring maputulan ka ng daliri. Ganon rin po ang ating pagsamba sa Panginoon. 1 oras, 2 oras, 3 oras. Minsan ibigay po natin yung talagang focus natin sa Panginoon. I-check po natin ang ating puso habang tayo sumasamba. Huwag po tayo maging distracted kung ano man. Yung ating pong nakikita, yung ating iwasan po natin yung maging routine lang, yung ating worship. Wala tayong kinaibahan doon sa nating pupunta ka doon, pag sinabi ng tagapon, tayo, lubot po tayo. O tayo po ay magsitayo. Routine. Sa ating po naman tayo po pinapangunahan
ng Santong Espiritu. Sa pangalawa po, ang worshiper na tamad o walang gana, ito po yung worshiper na walang obedience. Di marunong sumunod. Alam niya lahat ng chapters, ng books, ng Bible. Alam niya kung sino mga sumulat ito. At pagdating sa church, nakikinig ng sermon, ngunit hanggang pakikinig lang po. Walang pasusunod. Parang yung mga sino po nakakilala ng mga taga-Zimbabwe rito? Para tayo mga taga-Zimbabwe. Pagsimba, pag-uwi, at magpapasalamat, ay salamat Lord, nakapag-church rin. Pero ano ba ang totoo? Dapat kung ano po yung ating nasunod, nakita o narinig sa church, dapat ipamuhay po natin. Sundin po natin yung sinasabi ng ating banal na kasulatan. Iyan lang po, kasi si pastor lang naman sabi niyan. So wala po rito ang taga-Zimbabwe. Ano po ba? Wala. Ay salamat sa Panginoon. Ulong ka po Zimbabwe raw sabi sa ano. At napakahirap na lalo kung ikaw ang nakikinig at ang sermon ng pastor tungkol sa pagpapatawad. Di ba? Napakahirap. Sabi natin, naku, napakatagal na. Napakasakit ng ginawa sa akin yan. Yinurakan yung aking pagkatao. Hindi ko siya mapapatawad. Pero ano ba sabi ng Panginoon? Kung ang Diyos nga, ilang beses tayo pinatawad, buhay niya pa ang kanyang naging kapalit. Mahirap po ba patawad? Oo, pastor, mahirap. Sa isip mo lang yan. Pero kung ikaw ay tunay na sumasamba sa Panginoon, walang mahirap sa pagsunod sa salita ng Diyos. Amen po ba? Isa pa po, yung idol worshiper ay itong yung worshiper na walang bunga. Walang bunga, laging nalalaglag. Nakakalimutan yung sinabi ni John sa kanya, sabi, ang nanatili sa akin ay mamumunga. Pero nasagi lang yung iyong ego, nalaglag yung bunga. May nasabi lang si pastor sa pulpito, na akala mo ikaw pinupersonal. Naku, hindi na ako mag-church. Bahala kayo dyan. Ano po ba sabi doon sa Galasya? Sabi doon, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, pagtitiis, kagandaang loob, kabutihan, at katapatan. Huwag niyo pong hayaan malaglag yung bunga ng Santong Espiritu dahil po sa ating sariling katamaran. Hayaan niyo po na minsan mahangin na naman yung kilikili niyo. Huwag yung papalakpak kayo nga ganyan. Hayaan mo lang pa kayo paano pag-uwan yan.
Isa pa po doon yung idol worshiper ay po yung worshiper na walang commitment. Siya yung tao, siya siyang mananamba na walang passion, walang commitment sa kaharian ng Diyos. Ito yung miyembro ng bahalagang. Kanya-kanya tayo, bahala ka dyan, dito ako. Wag tayo mag-miyembro ng bahalagang. Magkaisa tayo sa isip, sa salita at sa gawa para sa kapapurihan ng Panginoon. Amen. So wag po natin ibigay yung tira-tira lang natin sa Panginoon. Sino mo mahilig dito tumira na yung bahaw? Masaya ba kayo kumain ng bahaw? O kanin lamig o anumang tira-tilang ulam? Ibigay po natin yung pinaka-best na pagsamba sa ating Panginoon. Mag-commit po tayo sa Panginoon. Nung ako po, simula pa lang sa akin pong panampalataya, wala po akong ministry kundi tagalinis ng church, tagaayos ng bangko. Total, binata pa ako noon, kaya ang buhay ko nasa loob ng church. Minsan, hinakampas pa namin yung daon ng saging yung sahig para kumintab. Ganyan po, kung paano po ako nag-commit. Ako po lang yun hindi ko sinasabi na kayo. Kung paano ko po ako kinumbit yung buhay ko sa paglilingkod sa Panginoon. Sa pangalawa po, ayun dong idol worshiper. Hindi na natin po pag-usapan yung mga unang sa lumang tipan na sabi doon sa Exodus chapter aklat ng Exodus na huwag kayo magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Tayo po ay nasa bagong panahon na. So sabi po, ang idol worshiper is a person who give something or someone that place belong only to God. Tao na nagbibigay ng anumang higit na panahon, halaga sa mga bagay na higit na para lamang sa Panginoon. Sa oras, pera, ambisyon, hindi po masama yan. Ngunit alam po natin kung ano ang ating priority. Sabi doon, ang idol worshiper ay ori ng tao na mas minamahal o pinapahalagan ang bagay kaysa Diyos. Sa Pilipos chapter 3, verse 19, sapagkat ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos at inis nila lamang ang mga bagay na panlupa. Alam natin na bawat isa atin naghahangad na magkaroon ng magandang buhay. Pero ano po ba talaga ang number one sa buhay natin? Hindi po masama yung maghangad ka ng masayang buhay, ng maraming pera, magandang kinabukasan. Alam po natin na ang Diyos ang nagkakaloob ng mga ito. So huwag po nating kalimutan na ang source ng lahat ng bagay, ng biyayang ating tinatamasa, ay ating Panginoon. Kapag mas mahal mo ang anumang bagay kaysa Diyos, maging priority mo ito at mas bibigyan mo ng inspirasyon kaysa Panginoon. So wag po natin
i-divert po yung ating priority sa mga bagay ng pansamantala lamang kisa po sa ating pagsamba. Kung ano man po ang nagbibigay o umahati sa ating atensyon para sambahin ang ating Panginoon. Bibilisan ko na po at masyado ng mahaba. Ang idol worshiper ay sumasamba kuno. Ang idol worshiper ay sumasamba kuno. Just tanda po natin ito na ang idol worshiper ay sumasamba kuno pero matigas ang puso. Ito sabi yung pusong bato. May pusong bato ba rito? Salamat at nawala. Sabi doon sa Hebrew chapter 3 verse 15, ngayon kung inyong narinig ang inyong tinig, huwag ninyong tigasan ang inyong puso at inyong ginagawa ng kayo'y maghimagsik. Ito po'y paalala ni Pablo sa aklat ng Hebreo. Sabi niya, pag narinig mo ang salita ng Panginoon, huwag mong tigasan ang iyong puso at gawin mo paghihimagsik. Minsan, nagre-reveal na ba tayo, di ba? Ay, nako, ayaw ko naman kasi yung preaching ni Pastor ngayon tungkol sa touch and offering. Sa susunod na ayaw ko nang mag-church. Ito po ay katotohanan. Bato-bato sa langit ang tamaan, bukol. Totoo, pero masakit. Pero sino po ba ang sasabi nito para sa atin? Wala namang ibang magsasabi nito, kundi tayo lang. Sabi nga, may masakit na paalala, pero pag nagising ka, magpapasalamat ka. Sabi may isang tao na minsan, may isang tao na minsan, nagkasakit, nagpa-check up sa doktor. Alam niya na may sakit siya, kaya pumunta siya sa doktor. Ngayon, niresitahan siya ng doktor ng napakaraming tabletas. At alam ng may sakit na ito, na ang mga gamot na ito ay siyang magpapagaling sa kanya. Ngunit, dahil sa matigas ang kanyang ulo, hindi niya iniinom yung gamot na niresita ng doktor. Napakaraming gamot, tabli-tablitas, buti-botelya. Sa palagay niyo po ba, gagaling ang taong ito? Ganon rin po ang isang taong sumasamba sa Panginoon. Lumalapit po tayo sa Diyos kasi alam natin tayo ay masakit. Hindi man pisikal, pero hindi po natin maiwasan na araw-araw magkamali tayo. Kaya patuloy tayong humingi ng paglilinis ng Panginoon. Humingi tayo ng pagbabanal ng Panginoon. Kaninang umaga tayo linabahan, kaya hayaan natin na balawan tayo ng Espiritu ng Lord sa umagang ito. Sa pangatlo po, ay yung pong true worshiper. So palakpakan po natin ang ating mga sarili dahil isa po tayo. Kung sabi natin, true worshiper. Payag ba kayo doon? Sabi doon, true worshiper, someone who sincerely worship God from the heart and spirit and in truth with life and honor and obey Him.
Ito yung klase ng tao na pusong sumasamba, nanggagaling sa kanyang puso at naniniwala sa Espiritu at katotohanan na nagbibigay ng honor at pagsunod sa kanyang sinasamba. So, ang aklat po ni Juan ay isa pong paalala sa atin. Sabi, ito yung panahon. Hindi yung noon na kung saan ay pupunta pa sila sa bundok. O literal pa silang aalay. Magdadala ng tupa. Kung minsan hindi pa nagustuhan ni Yahweh yung kanyang alay, ano mangyari? Pero ngayon, binago ng Panginoon yung focus ng ating Panginoon sa kung paano dapat lumapit, sumamba ang bawat isa sa atin. True worshiper will worship in spiritu, in spirit. Noon, mahirap naman yung sinasabi mo, hindi natin nakikita yung sasambahin natin. Kasi po, minsan ang ating paniwala, yung sabi natin, to see is to believe. So paano mo makita yung Espiritu ng Panginoon? Ang pagsambo sa Espiritu ay nangangahulugan ay pagsamba galing sa puso. Tapos pusong pagsamba na may tunay na relasyon sa Diyos. Hindi pakitang gilas lamang. Yung akala mo talagang totoo kang mananamba pagdating mo sa church. Doon na ikaw ay galak na galak. Pero yung puso mo pala ay malayo sa Espiritu ng Panginoon. Minsan, hindi matawaran yung inyong ginagawa sa pagsamba. Ngunit ang kondisyon ng iyong puso, ano ba? Ang koneksyon nito sa ating Panginoon. Ang pagsamba ay ginagabayan ng Espiritu, ang pagsamba natin. Ang true worshiper ay kailangan ginagabayan ng Santong Espiritu. Kaya nga, pag tayo ay puspos ng Santong Espiritu, hindi natin alam kung ano yung ating ginagawa. Minsan, nagsasalita tayo ng iba-ibang mga wika. Minsan kung ano pa yung hipo ng Santong Espiritu sa buhay natin. Dahil ano po yung kalayaan ng buhay, usan ng Espiritu natin na magpasakop sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. At kadalasan po ang ating pong ginagawa, hindi ritual, hindi routine. Ito po ay buong puso, buong isip at buhay na dapat nakatuon lamang sa Diyos. Siguro naman, hindi kayo pumunta dito sa church na kung ano man mga appointment, dahil alam natin ang purpose mo kung paano ka, kung ano ang pinunta mo sa church. Ay, pupunta ako ng church kasi wala pong dahilan. Walang ibang dahilan kung bakit narito ka sa church. Ang pinakadahilan mo, ba't narito ka sa church? Sasamba ako. Sasamba ako. At sasamba ako, Lord. Sabi po doon sa aklat ng Romans, chapter 12,
verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na kasamba ninyo sa Diyos. Ito po ay isang paalala ni Pablo. Hindi po siya nanghingi ng anumang bagay, kundi yung ating sarili. Ibig sabihin, ang bawat individual na buhay natin, ito po ang pinakainam at isang kagalakan sa Panginoon. Yung makita niya, yung buhay mo, surrender sa Panginoon. Hands up ka, suko ka sa Lord. Sana naman hindi lang dito sa church, hindi lang sa loob ng church, at pagdating mo doon sa labas ng church, dito naman tayo sa mundo. Nakalabas na tayo, nakapag-church na tayo, nakapag-church na ako. Lord, tapos na ako. Dito na uli ako sa tunay na buhay ng mundo. Ako, napakahirap po ng buhay na nagkukunwari ka lang na sumusunod sa Panginoon. At tiyak po, aanihin natin yan pagdating ng araw. Hindi po sapat yung umaawit ka lang o nagsisimba ka lang. Ang tunay na worship ay nanggagaling sa puso, taos puso, at isinusuko ang buhay para sa Panginoon. Isang halimbawa po rito, yung ating mga anak. Minsan, di ba, naglalambing yung mga anak, Pa, Ma, alam mo, mahal kita. Pero, hindi na pala sincere yung kanyang pagsabi ng mahal kita. Ganun rin sa Panginoon. Alam mo, nararamdaman ng Diyos kung talaga ang puso mo o yung sincero na sabi na, I love you, Lord. Sabi ko kanina, ang Kristiyano ay hindi isang tao. Yung kanyang pagkakristyano ay makikita sa puso o sa nguso, kundi sa pamumuhay niya. At ipamumuhay niya kung ano ang naririnig sa Kanya. Huwag po natin ipamuhay yung Kristiyano ako sa loob ng church. Pero pagdating natin dito sa labas, kaliwali. Kalas Habibi. Pangalawa po, yung true worshiper is worship and truth. Ito ay pagsamba kay Lord sa katotohanan, sa Kanyang salita, na may totoong puso, hindi piki at pakitang tao labang. Hindi basta kanta, iyak, taas ng kamay, tapat na puso at pagsunod sa katotohanan ng Biblia. Hindi puro feelings, emosyon, kundi may obedience at tamang pagkilala kay Lord. Tayo po ay may 16 fundamental truth na ating po pinanaligan. Ito po yung pundasyon ng katotohanan kung saan dito po lalago ang iyong pananampalataya. Dito mas higit na
panghawakan ang iyong pananampalataya kung tunay nga ba ang iyong sinasamahan, ang iyong sinasamba, ang iyong pinahawakan. Alam po natin ang salita ng Panginoon, poro't banal. Sabi nga po ng preacher noon, nung nakaraang Sabado, the ultimo, kuwit, tuldok, question mark, ay hindi mo pwedeng dagdagan o bawasan ang salita ng Panginoon. Kailangan tumpak. So dapat ganun rin sa pagsunod natin sa Panginoon, hindi yung bawawasan natin, dadagdagan natin. Yun lang. Kung puso po natin ay nakikinig sa katotohanan at ipinamuhay ang katotohanan. Sa John chapter 17 po, verse 17, sabi doon, sanctify them by word. Your word is truth. Sa ibang translation po, sabi doon, help them to belong completely to you as they follow the truth. Your message is the truth. Ang tunay na worship ay nakabase sa salita ng Panginoon. Di ba doon, madalas nga tayo, pag sa labas tayo, may mga concert, yung kilikili natin na talagang yung buong hangin nakakapasok. Pero bakit ngayon minsan yung worship natin na tipid na tipid, ganyan, pamalakpak pa tayo. Bigay todo na po natin. Eh. Wag na tayo magbigay o maglagaan ng anumang reservation. Bakit? Hindi po natin alam kung ano po mangyayari bukas. Isipin natin, yung araw na ito, yung huling araw mo. Payag ba kayo doon? Parang hindi yata kayo payag Mas masarap po maglaan ng araw, ng oras sa presensya ng Panginoon. Huwag natin ikahiya ang hanginan yung ating mga kilikili. Sa church po namin sa Pilipinas, bro, kung nakikinig ka man, bahala ka. May isa akong kaibigan doon. Talagang pag nag-worship siya, mapapatingin ka. Siguro tatanong kayo, bakit mapapatingin? Kung sintunado ako, mas sintunado siya. Kaya, pag nag-worship siya, mapapatingin ka talaga na Pero yung puso niya, yung kamay niya talagang wala siyang paki. Pero tayo, ang gaganda ng boses natin, ang gagaling natin sumayaw. Pero minsan nahihiya tayo Kinahihiya niyo ba ang katotohanan? Kinahihiya niyo ba sumamba sa iyong pinaniwalaan? O pananampalataya ay nakalaan sa Kanya? Bigay todo muna, kapatid. Sabi nung dapat at kailangan sa isang true worshiper ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Minsan ito'y magkaiba, pero dapat sila'y magkahambing. Hindi pwede magkahiwala yung dalawa. Baka sabihin natin, ay dito, Espiritu lang ako, kailangan Espiritu lang sambahin ko. Bahala ka sa Word. O maaari sabihin natin, ay dito, ito, yung salita ng Panginoon, nakikita ko to
Parehas importante at kailangan ang worship in spirit, ito ay nakapokus sa ating puso. May buhay, may relasyon sa Diyos at hindi pakitang tao lamang. Ang worship in spirit ay yung dapat, alam mo yung tamang aral. Di ba, minsan may nakikita tayo, ito, dapat ganito yung pag-worship nyo, ito yung katotohanan. Kaya nga po ang ating pananampalataya ay guided ng 16 fundamental truth na kung saan ito po ang pinanaligan natin. Dito po nakabase yung ating pananampalataya na bigay at pinag-aralan. Na nakabase po sa katotohanan ayon sa Biblia. Ito po ay hindi imbento o hindi nagkamali. Pero po ang Spirit, ang pagsama po sa Espiritu at katotohanan ay dapat magkasama. Sabi po, ayaw po ng Diyos na ikaw po ay nasa tamang aral nga. Pero malamig naman ang iyong puso. Ay, napakagaling nito, makabagaling na mag-preach nito. Ito, magaling to mag-interpret ng Bible. Ito, magaling to mag-memory verse. Pero ayaw niya naman mag-church. Ayaw naman i-apply yung galing niya, yung talino niya. Yung iba naman ay yung napakasipag. Bible study rito, OHB doon, hayo rito, track distribution doon. Pero na doon na, mali pala yung binibigay niya o dala niyang katotohanan. Napakarami po niyan. Isa nga, umahanap kayo rin sa amin dito. Tiyak may kaligtasan. So kailangan po, nasa tama po ang kondisyon ng ating mga puso at pagsunod po natin sa katotohanan. Base po sa banal na kasulatan na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Huwag po tayo magsimbinto ng sarili nating pamamaraan sa pagsamba. Huwag po natin limitahan yung ating mga puso na hindi ako ngayon papalakpak kasi sayang yung attire ko. Ay ngayon hindi ako papalakpak ngayon kasi napakamating dahilan. Pero pag tunay po kayong nananamba sa Panginoon, bigay todo, walang reservasyon, hindi kinakahiya, at higit sa lahat, ibig mong bigyan ng mataas na puri, pagsamba ang ating Panginoon. So sa ating pong konklusyon, napakaraming pong tao na sabi nila, ako ay tunay na nananamba. Matagal na po akong Kristiyano, kaya ito ang aking sinasamba. Ngunit babalik tayo sa katanungan, ano bang klase akong mananamba? Ano bang klase akong worshiper? Ako lang ba yung seasonal na kung saan ay pag may biyaya, pagtatayin ko ako, Lord? Ako ba yung tao na kung wala sa mood? Lord, bahala ka muna dyan, dito muna ako. Ako ba yung mananamba na inhipo ng Panginoon? O anak, bumangon ka ng maaga at pag-pray ka, Lord, tinatawad pa ako eh. O ikaw bang mananamba na sumusunod lamang dahil sa biyaya?
O, punta kayo ng church dito, may andito may ayuda. Sabi po ng ating Panginoon habang kausap niya yung Samaritano, ang tunay na mananamba ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. At kailan ba to? Sabi ngayon, ang tamang panahon kung ang lahat ng sasamba ay dapat sumba sa Espiritu at katotohanan. Sabi doon, God desires not just a worship from our lips, but worship from our lives, a worshipers who worship in spirit and in truth. So purihin po ang Panginoon sa ating mensahe sa umaga ito. Loobin at nawa ay loobin pa ng Panginoon na maibigay po natin ating patuloy na pagpuri sa ating Diyos. Ngayon po, tinatawagan po natin si Pastor Jerome. Salamat po, Pastor Jones. Sige po, tayo ay tumayo lahat. Tayo ay dinala ng Panginoon sa umagang ito sa mensahe sa pamamagitan ni Pastor Johannes. Dinala tayo ni Lord doon sa reality ng worship. At ang ganda nung last question niya kanina, sabi niya, kung ito yung huling araw mo sa mundong ito, how you will worship God. Siguro ibang level yon, Okay lang kahit may dumaan na hangin sa kilikili, sabi niya. But the question is, if this is your last worship sa Panginoon, how you will worship God? Yung eksena ng Panginoon, I remember that story, nung na-encounter ng Panginoong Jesus yung Samaritan woman, palibhasa po ang mga Samaritan ay sumasamba sa Mount Gerizim. Mount Gerizim. And then ang mga Hudyo naman ay sumasamba sa Jerusalem. And then nagkaroon sila ng encounter. And then ang sabi ng Panginoong Jesus, dadating yung panahon, na hindi na dyan sa Mount Gerizim, hindi na sa Jerusalem pwedeng sumamba ang tao. The true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. Hindi na po ritual, hindi na kung saang lugar, wherever you are. Amen? Yun po yung maganda sa ating Panginoon. If you are a true worshiper of God, you will worship the Father in spirit and in truth. Ang ating pong Panginoon ay Espiritu. So we worship the Father in spirit. Ang kagandahan po sa Panginoon, nakikita niya yung ating puso. Tumatagos po yung paningin ng Panginoon hanggang doon po sa kondisyon ng ating puso, hanggang doon sa ating isip. And sabi doon, we worship the Father not only in spirit and in truth. Yung pong salita ng Panginoon na nagiging dahilan kung bakit po yung ating pananampalataya ay tumataas. The Bible says, faith comes from hearing, and hearing the Word of God, which is the truth. Mahalaga po sa Panginoon yung ating pananampalataya. Ang ganda ng pangalan ng church natin, Faith Assemblies of God. Amen? Now, the question is, siguro hindi ko na itatanong kung ano yung, are you an idol worshiper, an idol worshiper, or a true worshiper? Siguro the question is, are we really a true worshiper of God? Amen? Ayan. So, salamat sa Panginoon for this gentle reminder, kung ano yung position natin when it comes to being a true worshiper of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo ay dumulog sa ating Panginoon. And this time, let us reflect.
Patuloy nating balikan natin yung mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito. The Lord loves worship. Ano po, talagang yung pong aroma ng worship ng kanyang mga anak ay gustong-gusto ng Panginoon. And it pleases Him. Ano po, ayan, ang sabi ng Bible, God inhabits the praises of His people. Ano po, at ang maganda po doon, wherever you are, ikaw man ay nasa church, ikaw man ay nasa office, ikaw man ay andon sa inyong tahanan, kasama mo ang family mo, along with your friends, kung nasaan ka man, you can worship the Father in spirit and in truth, katulad po ng Romans 12 na minention ng ating preacher, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice. Now, holy and pleasing to God, that is our spiritual act of worship. Let us pray. Hallelujah. Lord, thank you for bringing us, Lord, to the reality of worship according to your words, O God. Thank you, Lord, for the message that we have heard today. Salamat, Panginoon, dahil once again, Lord God, ay ikonokorek mo kami, Panginoon. It's not only a reminder, Lord, but for us, it is a correction, Lord God. Salamat, Panginoon, for rebuking us. Salamat, Lord, for giving us, Lord, the wisdom, the knowledge that comes from your words, O God. Panginoon, if there are times, Lord, that we fail to worship you the way you expect us, Lord God, Lord, we ask your forgiveness, Panginoon. And from this moment on, Lord God, we ask your Holy Spirit not only to empower us, Lord, but to help us, Lord, in our life of worship. Salamat po, Panginoon. Purihin ka sa umagang ito, Panginoon. And the true worshipers of God will say amen. Amen. Amen.